GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Pambansang kamao Manny Pacquiao at challenger na si Joshua Clottey. Kapwa pasok ang timbang sa official weigh-in. Mga free screening sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Inihahanda na. NGCP, hindi pa rin matiyak kung walang magiging aberya sa kuryente sa laban bukas ni Pacman. DOH, nagbabala laban sa Magic Sugar na hinahalo sa mga patok na pampalamig ngayong summer. Sa Amerika, paninira ng 4 na teenager sa kanilang eskwelahan, huli sa kamera. Mga hayop sa zoo sa Brazil, pinakain ng ice cream, pamawi sa matinding init. Mag-summer sarap sa mga swimming pool na may malalaking alon. At GMA reporter at 24 oras weekend anchor Jiggy Manicad, pinarangalang outstanding resident of Laguna. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Gabi po, isang araw bago ang inaabangang the event, tumuntong sa timbangan sina Manny Pacquiao at Joshua Clottey para sa official weigh-in. Sakto po sa 147-pound limit si Clottey, 145.75 pounds naman si Pacman. Ang the event ay mapapanood dito bukas sa GMA at mapapakinggan ng live sa lahat ng himpilan ng radyo ng GMA at RGMA. Mula sa Dallas, Texas, nakatutok si Chino Trinidad. 2 oras bago ang takdang weigh-in, nasa Dallas Cowboy Stadium na si Joshua Clottey upang subukang magpasok siya sa timbang ng 147 pounds. Isang pagsubok sa timbang at mukhang nakahinga na ng maayos ng challenger na pilit nagpipiga ng timbang nitong nakaraang 2 araw. Nang tawagin niya at ang makakalaban na si Manny Pacquiao, nag-alay ng taimtim na dasal si Clottey bago umakyat ang entablado. 147 pounds! The welterweight limit, 147! Nagbuong ang hirap at panalangin ni Clottey na matagumpay ng nalapasan ang matinding pagsubok na pinagdaraan ng bawat boksingero. Gaya ng inaasahan, walang naging problema sa timbang ang defending WBO welterweight champion. 145 3/4 pounds for the world champion Manny Pacquiao! Sa tapatan na mag-uumpugang pato bukas dito sa Dallas, Texas, lumitaw na ang kalamangan sa laki ng challenger na lumalaban na bilang isang welterweight mula pa noong 2004. At nang subukan magseryoso ng dalawa nang sila ay pagtapatin para sa photo opportunity, ay natawa na lang sila. Pagkatapos, agad nagtungo sa kanyang dugout si Clottey. Si Pacquiao naman, pinaunlakan ng mga kababayang tiniis ang lamig ng hangin para makita lamang ang kanilang bayani. I will do my best to make people happy and I don't want them to disappointed on Saturday. Pagpunta sa dugout, sinimula na ni Manny ang kanyang pagkain upang magdagdag na ng timbang para magamit sa pakikipagtapatan niya sa natural na mas malaking si Clottey. Sinurpresa naman siya ng dating karibal at ngayon kaibigan ng si Marco Antonio Barrera na retirado na mula sa boxing. Mula rito sa Dallas, Texas, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Kanya-kanyang pustahan ng ating mga kababayan kung sino kina Manny Pacquiao at Joshua Clottey ang mananalo. Nakatutok si Dante Perelio. Tulad ng inaasahan, marami ang naniniwala na muling magtatagumpay ang ating pambansang kamao sa laban. Isa na rito ang grupo ng mga tricycle driver sa UN Avenue sa Maynila na inabutan naming pinagkukwentuhan ang laban ng magaganap habang nagpapalipas ng magdamag. Tinalo na siya ni Cotto Si Cotto, kalaban dati ni Clottey. Tinalo ni Cotto si Clottey. Ibig sabihin, kaya sa talong ni Manny Pacquiao. Bagamat mas matangkad at di hamak na malaki ang pangangatawan ni Clottey, mabagal naman daw itong kumilos. Kaya wala pa rin daw itong panama sa liksi ni Manny. Talagang magaling naman talaga si Pacquiao Kahit sino makakalaban, talagang doon ako. Pero ang mamang ito nakabilang sa grupo ng mga taxi driver sa isang kapihan sa May Calaw Street. Iba ang paniniwala. Basta pa sa paramdam ko, matatalo si Pacquiao ngayon. Pagramdam ko lang. Sa katawan, malaki at matigas, malakas din.
Duda rin ang barangay tanod na si Mang Luis kung mananaig ang pound for pound king. Bagamat aminado siya na llamado ang pambansang kamao, hindi pa rin daw nakasisigurado si Manny. Yung tsamba. Kasi minsan may oras na wala ka sa kondisyon, nasa kondisyon ka. Hatiman ng pananaw ng ating mga kababayan, isa lang ang sigurado. Sa darating na linggo, tiyak na muling tututok ang sambayanan sa tinaguriang The Event. Dante Perelio, Nakatutok, 24 Oras. Puspusan na po ang paghahanda sa Dallas Cowboys Stadium para sa The Event bukas. Excited na rin si Arnel Pineda, nakakanta ng ating pambansang awit. Mula sa Arlington, Texas, Nakatutok, si Lala Roque. Masaya si Journey lead vocalist Arnel Pineda na siya ang kakanta ng Lupang Hinirang sa laban ni Manny Pacquiao at Joshua Clottey. Inaasahan na raw niya na hindi sasang-ayon ang lahat sa kanyang pagkanta. Hindi mo na kailangan magdagdag ng spice to make it something else talaga. Kasi it's our national anthem, so it should be sang talaga. And it should sound as it is really our national anthem. Nagsample pa. Bayang magilid, perlas ng silanganan. Abala na sa paghahanda sa Dallas Cowboys Stadium. Kung inyo nakikita, malaki at napakagarbo ng Cowboys Stadium. Kaya naman pahirapan ang pag-ayos ng venue. Ayon sa mga taga rito, kahapon pa sila nag-aayos pero behind schedule at marami pa silang kailangang gawin para tiyaking maayos ang lahat para sa laban bukas. Handa na ang brand new boxing ring. Mas malaki raw ang sukat nito. We're gonna use a special ring. It's gonna be the 24 by 24. This 22 by 22 is for the training only. Nakaayos na ang mga ilaw at mga silya. Nakaset up na rin ang mga kamera. Eksklusibo pang nakuna ng GMA News ang soundcheck ng sikat na boxing announcer na si Michael Buffer. Let's get ready to rumble! Ilan sa mga personalidad na dumating na sa Texas ay ang dating tinalo ni Manny na si Marco Antonio Barrera ng Mexico. Manny Pacquiao is very fast. No easy fight for go to win. Natutuwa rin daw siya sa katangian ni Pacman. May gusto nga raw siyang gawin. Maybe Manny or her team invite me. Let's go to Filipinas. It's good country. I like it to know Philippines. Mailan pang Mexican boxer na naniniwalang lamang si Manny. Sino kaya kina Pacquiao at Clottey ang magiging bahagi ng kasaysayan bilang kauna-unahang boksingerong magwawagi sa bagong ring na ito at dito pagaganapin sa pamosong Dallas Cowboys Stadium. Mula rito sa Arlington, Texas, Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras. Hindi po matiyak ng National Grid Corporation of the Philippines kung tuloy-tuloy rin ang supply ng kuryente sa Luzon bukas. Kanina nagkaroon naman ng rotating brownout sa Luzon. Nakatutok si Lia Manyala. Tila sanay na si Lola Puring sa halos araw-araw na brownout. Kahapon kasi, nawalan din ng kuryente dito sa Marikina. Kahit may ilaw, may kuryente, lalo na pag walang kuryente. Gaya ko, high blood ako kaya kigilang paypay ng paypay. Nasisira na raw ang ilang gamit sa bahay ni Florita dahil sa pabigla-biglang brownout. Biglang namatay yung rep, di ko napansin. Siyempre nakakasira ng gamit. Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, muling nakaranas ng 1 oras na rotating brownout ang Luzon kanina kasama ang Metro Manila dahil sa naging aberya sa 3 power plant. Ang Sual Power Plant sa Pangasinan, nasira ang boiler feed pump. Nagkaroon naman ng flame failure ang Ilihan Power Plant sa Batangas. Tuluyan namang nasira ang Malaya Thermal Power Plant sa Rizal. Dahil dito, mahigit 1,000 megawatts ang nawalang kuryente ngayong araw. Although mababa yung demand ngayon, masyadong marami yung nawala. Bandang 2:00 ng hapon na ibalik ang operasyon ng Sual. Pero di pa rin matiyak ng NGCP kung walang magiging aberya sa kuryente bukas, araw ng laban ni Manny Pacquiao. Gusto yung manood ng boxing dito kayo sa Luzon. Sa Luzon? Luzon, Visayas. Doble kayod na ngayon ng NGCP sa pagsasaayos sa Ilihan Power Plant na siyang pangunahing nagsusupply ng kuryente sa Luzon. Oras na may saayos daw ito, wala nang maaasahang rotating brownout sa Luzon sa susunod na linggo. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Walong araw bago mag-eleksyon, pinaalalahanan ng Simbahang Katoliko ang mga botante na maging maingat sa pagpili ng iboboto. Sa pastoral letter na inilabas ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales at 15 pang obispo, nakasad na dapat piliin ang kandidato na may takot sa Diyos, matuwid ang pamumuhay, hindi lulong sa bisyo, disente, totoong makamahirap, makakalikasan, simple, mapagpakumbaba at responsable. Ang pastoral letter ay babasahin bukas sa lahat ng simbahan.
na sakop ng Archdiocese at Diocese ng Manila Metropolitan Ecclesiastical Province. Sang-ayon si Nationalista Party Standard Bearer Manny Villar sa takubili ng simbahan. Tama lang naman daw na ang piling kandidato ay makamahirap at lumalaban sa katiwalian. Ganito rin ang pananaw ni Richard Gordon ng Bagong Bayan Party. Mahalaga raw na makadiyos ang magiging Pangulo. Siksik po ang schedule kahapon ng ilang kandidato sa pagkapangulo. Sinusulit nila ang nalalabing 2 buwan para mangampanya. Nakatutok si Rafi Tima. Sorsogon ang nilibot ni dating Pangulong Joseph Estrada, kumpiyansa si Erap. Mangunguna siya sa Sorsogon kahit baluarte raw ito ng Partidong Lakas. Sa Santiago, Isabela naman naglibot si Senador Richard Gordon, humarap sa mga estudyante at nagpalengke tour. Rehabilitasyon ng mga irigasyon at pagbibigay ng libreng edukasyon ang mga tututukan daw niya kapag nanalo. Dapat abandukin nyo yung may kakayahan, yung may track record, yung may nagawa ng marami at hindi nangangako nang hindi natutupad. Mula Isabela, pumunta si Gordon sa annual convention of Chamber of Trade Banks sa Makati na diniluhan ni Gilbert Chodoro. Gate ni Chodoro, sakaling manalo, handa raw siya makipagtrabaho sa mga nakatunggaling kandidato. Hindi ako titigil hanggat hindi ako number 1. Wala namang campaign schedule ni Brother Eddie Villanueva at Jumpy Madrigal. Mga taga Cagayan de Oro ang sinuyo ni Councilor JC Dolores Reyes. Si Nicanor Perlas, humarap naman sa ilang Muslim leaders. Tunay natin sila na kapatid, dapat pantay-pantay po bilang Pilipino. Ito pong hinahanap ng bagong politika, ito rin po ang hinahanap nila, kaya nagsusuporta sila. Hindi naman nakasipot si Senador Manny Villar sa kampanya sana niya sa Catbalogan, Samar. Ayon sa mga staff, hindi maka-take off sa Maynila ang eroplano dahil sa pag-uulan. Ang katandim niyang si Senadora Loren Legarda na lang ang nangampanya sa Calbayog. Si Senador Noynoy Aquino nangampanya naman sa Mati, Davao Oriental. Tuloy-an niya ang negosasyon para sa one-on-one debate nila ni Villar. Wala pang pahayag si Villar, pero ang katandim niyang si Senadora Loren Legarda sinabi na dapat matuloy ang debate. Ang Makati Business Club daw handang mag-sponsor ng debate ni Aquino at Villar. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, kung gusto nyo pong mag-beach pero kayo nalalayuan, pwede nyong subukan ng mga swimming pool na may malalaking alon. Yan ang tinutukan ni Teresa Andrada. Sa lakas at laki ng alon ng 3 wave pools ng Club Manila East sa Taytay, Rizal, para na rin kayong nasa beach. Siyam ang wave effects nito. Ang pinakasikat, ang boogie wave na walang pinakaiba sa mga alon sa mga pangunahing surfing site sa bansa. Kung gustong matutong mag-surf, may 2-hour surfing lessons din dito sa halagang 1,500. Kami pinaka malapit sa resort, hindi nyo na kailangan na pinakamalapit sa Manila. 1 hour lang, nandito na kayo, 1 to 2 hours. May 7 pang swimming pools na pwedeng pagpilian, kabilang ang slide pool na may free loop giant slide, kiddie pool with waterfalls at boating at kayak area. 350 ang entrance fee. Cheapest pati pag dito rather than staying or magpe-fare ka para na mag-travel airfare gano'n. So mas okay dito. Siguradong mag-e-enjoy rin ang mga young at heart sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Pwedeng mag-swimming sa kiddie pool kasama ang mga karakter ng Dragon Ball Z. Sina Iron Man at Incredible Hulk naman ang makakabonding sa higanting wave pool. Huwag kalimutang magpalitrato kasama naman ni King Kong. May 13 wave effects ang Amana Water Park. Ang pinakapatok, ang breakwater wave dahil sa higanting alon nito. Yun yung gusto ng tao ngayon, yung ma-feel nila yung beach nang malapit lang. Okay lang kasi sa mga cartoon character, okay sa mga bata. Your energy is being stimulated by the waves and parang lumalaban yung mga muscles mo. Unlike in the ordinary pool without wave, wala lang. Sa dami ng pwedeng gawin at puntahang lugar ngayong summer, di ka na kailangang lumayo pa para mag-enjoy. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Nasunog ang isang bahay sa kasagsagan ng ulan kahapon sa Bagumbong, Caloocan. Ayon kay June Ang, halos wala nang inabutang apoy ang mga bombero. Bukod kasi sa ulan, nagtulong-tulong din ang mga residente.
Ang nag-spark na kuryente sa likod ng bahay ang posible umanong pinagmulan ng sunog. Sa mga gusto magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod, magic sugar na inilalagay sa ilang inuming pampalamig masama sa kalusugan ayon sa DOH. Mga free screening bukas sa bakbakang Pacquiao-Cloty sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, inihahanda na. Bilang pantanggal init, mga hayop sa isang zoo sa Brazil, pinapakain ng ice. Mga kapuso, ingat po sa pagbili ng inuming pampalamig dahil posible raw na ilan sa mga ito ay ginagamitan ng magic sugar na masama sa ating kalusugan. Nakatutok si Jamie Santos. Tuwing tag-init, patok sa mga Pinoy ang mga pampalamig. Tanggaluwaw. Nakaka naman yung lamig, nakakawalang pagod. Paalala uli ng DOH, mag-ingat sa mga pampalamig na posibleng ginagamitan ng mga illegal artificial sweetener o magic sugar. Taong 2007, naglabas ng advisory ang Looy Bureau of Food and Drugs na nagbabawal sa pagtitinda at paggamit ng magic sugar dahil sa sangkap nitong maaring pagmulan ng cancer. Posible rin daw itong magresulta sa pagkahilo at pagsama ng pakiramdam. Kung kayo ay gagamit nito, you need to be duly warned that there have been studies na hindi mahusay ang epekto nito sa katawan ng tao. Ito kasi ay ini-smuggle in, hindi sila nire-register as food with the Food and Drug Administration. Sa Divisoria sa Maynila, siniguro ng mga vendor na ligtas sa kalusugan ang kanilang mga tinda. Hindi raw sila gumagamit ng magic sugar kahit pamahalang refined sugar dahil maging sila umiinom ng kanilang mga ibinebenta. White sugar po. Minsan brown kasi mura lang yung brown eh. Opo. Opo. Siyempre iniinom po namin kasi iniinom din po namin, di ba? Anong ginagamit mong asukal? White? White. Ito po medyo mahal ang asukal ngayon. Opo. Pero okay lang. Opo, okay lang. Hindi magamit ang magic sugar? Hindi. Bakit? Bawal. Bawal po. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Binatikos ng US State Department ang umano'y talamak pa rin katiwalian sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Sa 2009 Human Rights Report ng State Department, sinabi nitong di raw naipatutupad ng maayos ng gobyerno ang mga batas laban sa korupsyon. Hindi rin daw madaling makakuha ng mga impormasyon sa gobyerno, lalo na kung ito'y konektado sa mga anomalya o irregularidad. Dumami rin daw ang mga kaso ng krimen at paglabag sa karapatang pantao dahil daw sa katiwalian sa ating criminal justice system. Sagot naman ni Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar, marami na raw na ipatupad na reforma kontra katiwalian ng gobyerno at sana raw ipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang kanilang sinimulan. Hindi po siyempre magpapahuli ang mga taga-Gensan para sa bakbakang Pacquiao-Cloty. Pero dahil sa power crisis sa Mindanao, di pa rin tiyak kung walang brownout bukas sa Gensan. Nakatutok doon live si Sherry Ann Torres. Sherry. Yes, Chiggy, ngayon palang ramdam na kung gaano magiging kasing init ang pagtanggap ng mga taga General Santos City sa Pacquiao-Cloty fight bukas. Sa bungad ng Gensan, nagkalat na ang mga poster na nag-aanyayang panoorin ng the event bukas. Ang mga bar at restaurant, kanya-kanyang gimmick din. Ang bar na ito, 250 pesos ang singil sa pagkain kasama na ang panonood ng laban. May ilan naman nakakuha ng 150 pesos na tiket. May libre ng pagkain at inumin. Mas pinili nyo yung magbayad kaysa pumunta sa mga libre nyong viewing, screening? Kasi magulo ang daming tao kasi. Marami ang tao, sobrang dami ng tao. Kaya mas maganda yung medyo may privacy para komportable kang manood. Habol din ng mga taga rito ang paniniguro ng mga establishmento na di mapuputol ang panonood nila oras na mag-brownout bukas. Alas 3 ngayong hapon, sinimulan ng ihanda ang Lagaw Gymnasium para sa libreng panonood naman ng mga di kayang bumili ng tiket.
Nasa mga barangay na ang libreng tiket at pinamimigay na sa mga gustong manood. Pero hindi lahat nabigyan ng tiket. In most cases, when I was not with the ABC, I was not informed, and the ticket is being given to their leaders here, their BL. Ang mga tricycle driver naman nasabihan na may bayad din ng tiket sa gym. Kaya ang desisyon nila, makinig na lang ng laban sa radyo sakaling mag-brownout bigla. Si Aling Junisha, puno naman ng pag-aalala sa laban ng anak. Mas pinili ni Mami D na manatili sa kanyang bahay kaysa sumama sa anak sa Texas. Sabi ko sa kanya, ang tao, makasabi, ang ibang tao, mayroong ibang tao ngayon, si laban pa man, mayroong malakas ka pa. Huwag kayo makinig sa iba. Pakinggan mo ang payo sa nanay nyo, sabi ko. Jiggy, katatapos nga lang ayusin itong Lagaw Gymnasium. Ito ay may capacity na 8,500 pero dinagdagan nito dahil nga baka dumagsa ang mga tao dito. Yung widescreen na nasa likod ko ay papalitan daw ng mas may mataas na kalidad. Samantalang sa labas ay maglalagay sila ng mga TV screens dahil na rin sa inaasahan na marami pang tao na darating bukas. Jiggy? Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Lalong tumindi ang Kapuso Star Power sa pagpirma ng kontrata sa GMA ng mga bago at datihan ng talents. Yan ang chika ni Lars Santiago. Noong Miyerkules, pumirma sina Ogie Alcacid at Lavi Po ng kontrata sa GMA kasama ang manager nilang si Leo Dominguez. Pumirma naman para sa panig ng GMA ang mga opisyal ng network. Mahirap iwanan ng isang stasyon na, di ba, dito ka na lumaki kahit di masyado lumaki. Di ba? Tumanda siguro ng konti. Sina TJ Trinidad, Era Madrigal, Bubbles Paraiso, Ina Asistio at Raymond Gutierrez. Mga artistang minamanage ni Annabel Rama. Lumagdas rin sa GMA contract. Nauna nang pumirma si Richard Gutierrez noong nakaraang linggo. Marami rin akong hinihingi na pinag-isipan din nila kung ibibigay. Pero sa awa naman ng Diyos, okay naman kami ni Attorney Golson, Mr. Duabit sa Annette, nag-usap-usap. Pumirma din ng kontrata si Mark Bautista kasama ang manager niyang si Veronique Del Rosario. Hindi naman talaga to na parang lumipat ako, pero bumalik lang ako kasi actually dito nga ako nag-start. Sinundan si Mark sa pagpirma ng Starstruck 5 Final 14. Nagdaos ng isang press conference pagkatapos ng pirmahan. Masaya ako kasi like it's the start now. Pumirma sina JR at Kyla kasama ang manager nilang si Arnold Vigafria. Ang apat na hosts ng Star Talk na sina Joey De Leon, Boots Francisco, Riquilo at Lolit Solis. Pinatunayan ni Katrina Halili na hindi totoong iiwan na niya ang GMA dahil pumirma siya ng bagong kontrata kasama ang manager niyang si Romel Gacho. Kasabay pumirma ni Katrina si Jano Gibbs. Siyempre po masayang-masaya ako, diba? Para pagsilbihan ko yung network na gumawa sa akin. Saka dito ako nagsimula. 6 years na nga. Ang mga namumuno sa network, masaya sa muling pagpirma ng mga dati ng talents ng GMA at ng mga bagong kapuso. Yung mga dati natin nagre-renew at maraming mga bago. Yeah. And we're very happy about that. Nagpapasalamat tayo sa kanilang lahat sa patuloy nilang tiwala sa impilan at sa lahat ng mga kapuso. So yes, tuloy-tuloy tayo. Of course, we're very happy. We talked to them and then they expressed naman loyalty to the network and to the shows that we are producing for them. Dumadami talaga tayong mga kapuso. Mas masaya, mas madami. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, mga pagdaraunan. Sa Brazil, binigyan ng summer treats ang mga hayop sa isang zoo. Kabilang dyan ang siksik daw sa bitaminang ice cream para sa maunggoy at nagyayelong frozen fruit para sa mga oso. Panlaban daw yan sa matinding init doon na umaabot na sa 40 degrees Celsius. Natutuwa naman ang mga bisita sa mga nagpapalamig na mga hayop. Inihahanda na po mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa kung saan libreng mapapanood ang bakbakang Manny Pacquiao at Joshua Clottey bukas. Nakatutok si Teresa Andrada. Nakaset up na ang widescreen sa loob ng San Andres at Tondo Sports Complex sa Maynila. Nilalagay na rin ang mga upuan, ang paglilinis sa lugar, puspusan. Pinaaandar na rin ang mga naglalakihang aircon. Yung aircon namin talagang medyo hindi na maramdaman eh. Pero ngayon,
Last week pa, pinaayos namin itong mga aircon, pinakargahan lahat, pinalinis. Dahil siguradong dagsa ang tao bukas, pinaghahandaan na rin ang seguridad. May augmentation po tayo sa Manila Police po. Meron po tayong ambulansya na naka-standby na may doktor at nurses. Sa Camp Aguinaldo, naglagay na ng widescreen sa gym pati na sa grandstand para makapanood ang mga sundalo. Ang fans ni Pacquiao, excited nang mapanood ang idolo. Si Pacquiao, kay Pacquiao kami. Lalo ngayon, hindi ako paiyain Pacquiao. Birthday ko ngayon. 2 rounds lang, abutin ni Cloty. Pacquiao ba? Ba't si Pacquiao mananalo? Hindi, malakas ka mabili. Maging ang mga restaurant at bar naghahanda na rin. May mga giant screen at projector na nakaset up para sa pay-per-view ng laban. May giant TV screens din. 500 hanggang 600 piso ang singil, pero may kasama na itong agahan. Ramdam na rin ang Pacquiao fever sa mga probinsya. Sa 2 sports complex sa Balanga, Bataan, magkakaroon ng libreng screening. Ang Bataan People Center, hanggang 5,000 katao ang pwedeng manood. Handa na rin ang venue ng The Event sa Nueva Vizcaya at Isabela. Hindi pwede magba-brown out. Magagalit na ang tao. Di bali mag-brown out sa election, wag na sa boxing. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Isang pastora ang nagrereklamong hindi siya agad pinasakay sa eroplano dahil sa sakit niyang psoriasis. Ayon kay Reverend Magnolia Mendoza, hiningan daw siya ng medical certificate ng Cebu Pacific na hindi siya nakakahawa at fit to travel siya. May ipinakita raw na memo kay Mendoza ang isang staff ng kumpanya tungkol sa bagong patakaran ng airline nitong Pebrero. Paliwanag naman ng Cebu Pacific, wala silang intensyon na i-discriminate ang mga taong may psoriasis. Ayon sa tagapagsalita nilang si Candice Iyog, ang patakaran nilang hinga ng medical certificate ang taong may psoriasis at iba pang sakit ay para na rin sa proteksyon ng mismong pasyente. Iba raw kasi ang kondisyon sa himpapawid. Gayman, iimbisigahan pa rin daw nila ang pangyayari. Ang psoriasis ay sakit po sa balat na hindi nakakahawa. Hataw pa rin sa pag-iikot ang mga tumatakbong Pangulo ngayong ika-33 araw ng kampanya. Bumisita sa isla ng Samal at Tagum, Davao del Norte si Senador Noynoy Aquino. Kahapon nakausap na niya si Pastor Apollo Kibuloy. Wala na raw sama ng loob ang pastor sa hindi pagsipot ni Aquino sa inorganisang Presidential Forum. Bumisita sa Marawi State University at Iligan, Lanao del Norte si JC de los Reyes. Nag-ikot naman sa ilang bayan sa Cavite si dating Pangulong Joseph Estrada. Camarines Sur naman po ang sinuyod ni Senador Richard Gordon. Binatikos na mga lumalabas na survey. At si Senador Jambi Madrigal na nasa Metro Manila lang ayon sa kanyang kampo pero walang ibinigay na detalye. Dinala naman na ni Nicanor Perlas ang kanyang electric jeep sa Tondo. Kampanya raw ito para sa mas malinis at makakalikasang bansa. Wala namang ibinigay na schedule ngayong araw si Gibo Chodoro. Si Brother Eddie Villanueva naman, nag-motorcade sa ilang bayan. Yan po, nakikita nyo sa Biliran at sa Bulacan. Sa Southern Leyte, nangampanya naman si Senador Manny Villar. Handa raw siya makipagdebate kay Senador Aquino kahit anong oras. Itinanggi ng Malacanang na si dating TESDA Chief Augusto C. Hugo Jr. ang dahilan kung bakit binawi ng Pangulo ang appointment kay Rogelio Peyuan bilang bagong pinuno ng ahensya. Ayon kay Presidential Spokesman Rick Saludo, inilipat ng Pangulo si Peyuan kung saan sa tingin nito ay mas lalong mapakikinabangan ang kanyang kakayahan. Si Peyuan ay tinalagang TESDA Chief nitong March 3, pero nitong Huwebes, binawi ng Pangulo ang kanyang appointment sa TESDA at inilipat siya sa Office of the Press Secretary. Isang memorial service ang inihahanda ng mga kasama ng sundalong Filipino-American na nasawi sa Afghanistan. Namatay si U.S. Army Specialist Ian T.D. Jelig matapos atakin ng kalaban ng isang improvised explosive device ang kanilang sasakyan. Tubong maribuhok-buhol si Jelig pero nasa California ng kanyang buong pamilya. Nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Jelig ang mayor ng Maribohok at si California Governor Arnold Schwarzenegger. Abangan! Ilang estudyante sa Amerika huli sa aktong naninira ng kanilang eskwelahan. At mga sikat na Pinoy fashion designer, dinamitan si Barbie. Dito lang. Arestado ang 4 na teenager sa Amerika matapos mahuli sa aktong naninira sa kanilang eskwelahan.
Sa surveillance video na ito, kitang-kita ang pag-spray nila ng fire extinguisher kahit wala namang sunog. Ayon sa mga otoridad, nasira ng mga mag-aaral ang mga bintana, pinto, telebisyon, maging ang public address system ng eskwelahan. 10,000 dolyar o mahigit 450,000 piso ang halaga ng pinsala. Isang roro ang na-stranded sa Siargao Island sa Surigao del Norte kanina umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaroon ng problema ang makina ng MV Sofia 1. Agad namang nailigtas ang 85 pasahero. Sumadsad naman ang MV Subic Bay sa North Harbor sa Maynila habang paliko ang barko. Ipinagutos na ng Philippine Coast Guard sa kapitan nito na hintayin ng high tide para ito'y makausad. Isang motorbangka na may sakay na 10 pasahero ang nasiraan naman sa Fortune Island, Batangas. Pero agad ding nasaklolohan ng Coast Guard ang MV Lady Agnes. Sa gitna ng El Nino, isang namumuong sama ng panahon ang namata ng Pag-asa malapit sa Mindanao. Nasa layong 760 kilometro sa silagan ng Southern Mindanao ang low pressure area. Dahil dito inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog at pagidlat ang Mindanao. Mahinang ulan naman ang nararanasan sa may silangang bahagi ng Luzon at pulo-pulong pag-ulan naman sa iba pang bahagi ng bansa. Binihisan ng ilang Pinoy designer ang sikat na Barbie doll. Isusubasta ang mga manika para mapikinabangan ng mga scholar na mananayo ng ballet. Nakatutok si Rauno Crisostomo. Elegante at kaiinggitan talaga ang mga Barbie doll na ito. May mga naka-wedding gown. Ang iba, all-black evening gown na may headdress pa. Ang isang ito naman, nagbistulang iskultura. Fashionista sa alahas naman ang mga manikang ito. Prinsesang-prinsesa ang dating ng isang ito. Di mabibili basta ang mga Barbie doll na ito. Espesyal kasi ang kanilang mga suot at ayos. Gawa at disenyo mismo ng sarili nating Filipino designers. Mahirap kasi very miniature and I had to hand sew a lot of the items. Tapos ako din yung naggupit or nagayos ng buhok. This is the first time. This is the first time. Challenge siya. And then, somehow I decided nga na to put black turbans kasi I couldn't identify dun sa blonde hair. Ang national artist na si Pitoy Moreno, binihisan si Barbie doll na ala Maria Clara. Very in now. The Filipinos are very conscious now with the Maria Clara costume. Milyong-milyong damit na ata ang nagawa para kay Barbie doll, pero tila karangalan niya ngayon ng mabihisan ng ating mga Filipino designers na hindi lamang nagpakita ng kanilang galing, kundi nag-alay rin ng kanilang serbisyo para matulungan ng nangangailangang mananayaw ng ating bansa. Isusubasta kasi ang mga manikang ito sa susunod na linggo. Ang kita, pakikinabangan ng may 100 scholars ng Ballet Philippines. The thought of this concept is to do something different for Ballet Philippines, to raise funds for our scholarship program of Ballet Philippines. Rauno Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Pinarangalan bilang Outstanding Resident of Laguna o natatanging Lagunense si GMA News reporter at 24 Oras weekend anchor Jiggy Manicad. Kinilala siya para sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng broadcast journalism. Bukod kay Manicad, binigyan din ng parangal ang ilang artists para sa kanilang kontribusyon sa musika, literature at visual arts. Mayroon ding parangal sa mga natatanging pulis at bumberong Lagunense. Isang malaking karangalan po yung mabigyan ng award mula sa mismong lugar kung saan ka nanggaling at ito'y mananatiling inspirasyon at tagapagtulak sa akin para mas lalo pang mapabuti ang aking trabaho bilang isang journalist. At congratulations sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Pia. At maraming salamat po sa mga taga-Laguna. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Simula po bukas ay mapapanood nyo na po ang 24 Oras Weekend pagkatapos po ng Showbiz Central. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jiggy Manicad at ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.